kasing ganda, amoy rosas ang nalimoyak kung nanaisin Galing ko ba ba to? Mahal ko, Maria Clara. lang di hahayaan. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Francisco Mo Ibarra? Hindi po, Ama. Pwede ako mamuhay araw-araw na ito lamang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat para sa akin na isang tinapay. Pinubusog nito ang aking puso at kaluluwa. Kailan kaya siya babalik? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po iyon, Ama? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Kurutin niyo na po ako, Ama, at sampal-sampalin nang malaman ko pong hindi lamang ito isang panaginip. Hindi ka na naginip. Anak, hindi ka na naginip. Ang saya-saya ko po, Ama. Mas masaya pa ako sa mga ibong nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa sunod pa na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. O anak ko, huwag ka lang malungkot. Hindi po, Ama. Naluluha po ako sa saya. Nakapaghintay na ako ng 7 taon para sa kanya. Ano na lang po kaya ang 7 araw lang? Masayang masaya po talaga ako, Ama. Masayang masaya. Masaya din ako para sa inyo, anak. Mga mangmang talaga ang mga Indio. At pinatunayan nila yon sa 20 paglilingkod ko sa bayan ng San Diego. Wala silang modo at nakakainis. Di man lang sila marunong mangumpisal. Padre Damaso, tandaan mo, tayo na sa bahay ng isang Indio. Ano naman? Totoo naman eh. Wala silang modo at mga inutil pa sila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo. Anak ng yumaong kong kaibigan, siya po si Francisco Mo Ibarra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ang matalik na kaibigan ng aking ama. Oo, narinig kita. Hindi ako bingi. Pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ima. Paumanhin po. Ito ka lang anak ng Rafael Ibarra. Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang pag-uusap dahil nakanda na inyong hapunan. Ano ba naman to si Kapitan Diago? Hindi mo lang ako pinakilala sa mga babae. Magandang gabi. Si Francisco Mo Ibarra. Ano ba? Ganyan ba ang tamang trato sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi man ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mga mata. Pinagmamasdan ko lamang ang mga buhok ng kulot. Ay, alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang binyagaan ang mamahaling saya ko. Iyo, kailan ka nga pala pumunta ng Europa? 7 taon na pong nakararaan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yatang nakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na rin nang hindi ako nakakatanggap ng mga balita. Hindi ko nga alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Nalaman ko ang bawat bansa. Nalaman kong may pagkakapareho ang tema ng kabuhayan, reliyon at politika. Nalaman kong ang kalayaan o ang pagkalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganaan at paghihikaos nito. Yan lamang ang nalaman mo. Nagsayang ka lang pala ng pera para sa mga lugar na walang kwenta. Kung itatanong yan sa mga hatay, siguradong alam din nila. Mauna na ako. Mga bagay pa akong kailangan tapusin. Hindi ako papayag, malapit na dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko na lang siya bukas. Pakisabi na lang po. Nakita nyo? Ganong kabastusan ang mga pag-aaralan nyo pag pumunta kayo sa Europa. Kaya kung hawak ko lang ang gobyerno, hindi ako papayag magpapunta doon.
binata, naging kaibigan ko ang iyo. Bakit kilala niyo ang aking ama? Maaari ko bang malaman kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo bang namatay siya sa kulungan? Wala man lang bang nakapagsabi sa iyo nung namatay siya sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi niyo? Inaasar niyo ba ako? Nagkakamali po siguro kayo. Kilala niyo ba ang aking ama? Hindi ba't sinabi mo kay Nay, ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit na marangalang yung ama, marami din siyang naging kaaway. Meron isang artillero na humahabol sa mga bata ng asar sa kanya. Kamalasang tayo. Maya-maya namatay ang artillero dahil sa kopis. Napagbintangan ng iyong ama. Dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya. Dahil pa sa kasamaang tayo, namatay siya sa bilangguan. Bakit hindi ko lang nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo, ang nag-iisa kong Crisostomo. Sa dinami-rami ba ng babae mo kilala mo sa iba't ibang bansa? Minsan, hindi mo ba ako makalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Tingin ko, ang poetic intonation ng aking bansa ay walang muna ako dito. Lagi kong kitang iniisip kahit na hindi kong alisin ka sa aking isipan na hindi ko magawa. Naalala ko yung panahon na nag-aaway tayo. Naalala mo na isang araw, nagalit ka sa akin, naglagay ka ng koronang kahit na bulaklak sa ibabaw ng isip. Pero kinuha iyon ng iyong ina at pinagbibigit para gawing video. Umiyak ka noon at tumawa lamang ako at nagalit ka sa akin. O ihatid mo ako sa amin, naglagay ako ng koronang dahon sa ibabaw ng isip. Natuwa ka at nagpasalamat kaya iyon, nagkabati na ulit tayo. Ay, itinagong pa pala ito? Siguro nga'y napaka-importante ko sa iyo. Ako nga memoryado ko pa rin ang iyong sulat na pamamaalam sa akin noon. Nakasulat doon, umahal kong Maria Clara, ikinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis. Sinabi kasi na, nayayamat ka na ba sa akin? Pasensya ka na, mahal ko. Nang dahil sa'yo, nakalimutan ko at tungkulin ko. Kailangan ko puntahan ang buntod ng aking ama. Ah, ganun ba? Ito, ilagay mo sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka, mahal ko. Mag-ingat ako para sa'yo. Itong taon na kami hindi nagsama, tapos itong pag-uusap namin hindi pa umabot ng 7 minuto. Maria, hiniiyak ka ba? Ay, hindi po, Padre Damaso. Oh, Padre Damaso, dito ka pala. Ah, Kapitan Tiago. Kailangan pala natin mag-usap sa loob ng iyong opisina. Sige. Nandiyan ang puntod ng iyong ama sa likod ng malaking krus, Senyor. Naalala ko nandito yun pero nasira na ako. Nasaan na yung puntod na may malaking krus na katulad din ito? May mga bulaklak ding tumutubo doon. Ah, yung krus na sinunog ko. Ha? Sinunog? Bakit? Dahil iniutos iyo ng padre. May papakita mo naman siguro sa amin ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Ano? Anong sinasabi mo? Inutil ka ba? Wala pang isang taon yung lumipas simula nung inilibing yon. Inutusan lang ako ni Padre. Nadalhin ko daw sa sementeryo ng mga Chino. Ginawa mo yun? Huwag kang magalit, senyor. Hindi ko inilibing iyon sa libingan ng mga Chino. Mabuti naman, hindi mo yun ginawa.
Umuulan kasi noon, kaya itinapon ko na lang iyon sa ilog. Ano? Isa kang napakalaking inutil! Walang hiya ka. Anong karapatan mo para gawin yun sa aking ama? Tiwan mo ko, hindi ako ang pumatay sa kanya. Hindi yun. Ipinahukay mo siya at inilipat sa ibang libingan. Ano? Hindi ako ang gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Walang iba kundi si Padre Damaso. Ang dapat nakainin ng mga anak ko, inubos na ng asawa ko. Inubos niya. Inubos niya lahat, wala man lang siyang itinira. Inay! Inay! Ang anak ko! Huwag kayong matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa niyo doon, anak? Teka, anong nangyari sa'yo? Nadapa ka ba? Binaril ako ng mga gwardya. Buti na lang anak, ligtas ka. Bakit nga pala si Crispina sa simbahan? Bintangan po siya nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi porke mahirap tayo, ay tayo na kaagad ang pagbibintangan nila. Inay, paano kaya kung kausapin ko sa Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko nung maging sakristan, inay. Nais ko na lamang maging pastol. At kapag malaki na ako, inay, hihiling ako ng lupa kay Don Rafael. At pag-aaralin natin si Crispin sa Manila. Aahon na tayo, inay! Oo anak, aahon tayo sa hirap. Saan ang pwede ilagay ko? Kahit saan. Ang si Crispin, nandito siya kanina pero tumawag. Kasama ko ng mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay ng mga guardia. Nakita ko bago kami nakamit. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na yung pera ninakaw ng anak mo kagabi? Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit mahirap kami, hindi kami magnanakaw. Kaya hindi nyo kami pwedeng pagbintangan. Sumama ka sa amin. Crispin! Crispin! Basilio! Mga anak ko, nasan kayo? Crispin! Basilio? Asaan kayo? Ito. Ito ang damit ni Basilio. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi. Basilio, anak ko! Hindi ito maaari. Hindi. Basilio! Maraming salamat, Piñate Guevara at Padre Salve sa pagtugon sa aking munting invitasyon. Ibarra, nalaman mo ba ang iyong tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sinong kriminal? Iyong umatake kay Padre Damaso kahapon. Nagtaka si Padre Damaso. Sino? Si Elias? Nagkakamali po siguro kayo. Oo. Nagpapahinga pa rin siya sa kama. Ang sinabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Nagkakamali po siguro kayo. Si Elias? Si Elias na nagmaneho ng bangka natin kanina? Kasama ninyo siya kanina? Malaking katanghan ang ginawa ninyo. Hindi ko na naisip na kriminal pala yung kasama namin kanina. Mukha naman kasing hindi. Mabuti hindi ka nasaktan. Madilim.
walang mga anak ko. Sisisa, di ba ang pangalan niya? Yan ang iyong ina. Ang lalaki na pagbintangan ng pagnanakaw. Hindi niya pa rin maharap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo, at sasamahan ko na din ang aking mga kaibigan. Maniligo na din ako. Sige, mahal ko. Maiwan ko na muna kayo. Kailangan ko na rin umalis. Tao po. Binibini, nandyan ba si Senyor Ibarra? Narito, sandali lang, Ginoo. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Papasukin mo. Pasok po, Ginoo. Oh, Elias. Iniligtas mo ang buhay ko noon. Kaya liligtas ko rin ang sa iyo. Pero, huwag mo muna akong pasasalamatan dahil kalahati pa lamang ang utang ko sa iyong kabayaran. Senyor, may ipapagawa ko sa inyo. Magsalita ka. Huwag mong sasabihin sa iba ang mga babalang sasabihin ko sa iyo, Senyor. Huwag kang mag-alala. Alam kong pinapapahuli ka nila, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Kapakanan mo ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan mga sinabi ko sa inyo, Senyor. Iligtas mo ang iyong sarili para lang sa kapakanan ng bansa. Kailan ulit tayo magkikita? Kung kailangan mo gusto. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa'yo. Ganon din ako sa'yo, Elias. May tatawag ibang trabaho ang pagsasanod. Abay, oo naman. Ano mo nasabi? Bueno, hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at dumadabog, siya'y tumatabal. Magandang tanghali, Padre. Tanghali, Padre. Magandang tanghali, Padre. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Tuloy niyo. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra tungkol sa pagpapatayin niya ng paralan mo. Tungkol dyan pala. Wala akong alam tungkol sa arkitekto. Tungkol kasi sa pagpapatayin ng paralan, kailangan dyan ay biyasa. Biyasa? Wala na talagang tatanga sa mga Indio. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding pati bubong? Ano pa bang kakailanganin ng paaralan? Mahal ko, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang aking ganda ay parang isang bituin. Walang kupas ang ninyong. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag nakapag-aral na, may titulo na. Pero ang iba, pupunta pa ng Europa para magsilang ng pera. Diyos na ang bahala sa kanila. Pero ang ama ng mga ahas na ito, pinarusahan na ng Diyos. Yung iba kasi, namatay na sa bilangguan. Tutulog mo ito. Walang lalapit. Walang lalapit kung kaya niyo siyang mamatay. Mahal ko! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi mo man lang nirespeto ang aking ama. Ang bunganga mo'y puno ng kabanalan, pero ang puso mo'y puno ng pagmamalabis. Walang lalapit. Akala niyo ba'y dudungisan ko ang aking kamay? Akala mo ba, Padre? Mas mataas ka sa ibang tao kaya may karapatan kang husgahan sila? Ang ama ko ay marangal. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa akin at para sa bansa. Pero alam niyo ba kung ano ang ginawa ng taong ito? Pinagbintangan niya ang aking ama. Pinakulong niya. Inilipat ang libingan. Binastos mo ang alaala ng aking ama. Huwag mong gawin yan, mahal ko! Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko na ang kasal ninyo ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya, pero huwag kang maglalaan ako dahil ikakasal pa rin kayo. Ama!
Gusto kong pakasalan mo ang pamangkin ni Don Tiburcio de Espadaña na si Alfonso de Lenares. Padre Damaso, Bakit mag-iinarte ka? Napakaswerte mo na dahil pumayag ng aking pamangkin na pakasalan ng isang babaeng hindi man lang nahalingan ng aking ganda. Doña Victorina, Ikaw, huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw magkaroon ng gulo. Maria Clara, iha, siya ang gusto kong pakasalan mo. Wala kayong karapatang diktahan ng aking puso. Ang aking puso! Ako'y para kay Ibarra lamang, kay Ibarra lamang! Ikaw ano ba kami? Oo, dahil mga sakim kayo, hindi nyo man lang pinahalagahan ng aking puso. Bastos ka talagang babae ka! Iha, makinig ka. Si Linares ang gusto kong pakasalan mo. Kung di mo siya papakasalan, magmamadre ka. Kaya mamili ka. Anong karapatan nyo papiliin ako? May karapatan ako dahil ako tunay mong ama! Senyor, makinig ka. Dadaling kita sa kaibigan ko sa Mandaluyong. Para ano? Mamuhay kasama ang mga estranghero? Para mamuhay ng mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Naghirap ka kasama ang aking pamilya. 2 beses mo na akong niligtas. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Tinayuan mo akong umalis ng bansa. Kung ganun, sumama ka sa akin at mamuhay tayo na parang magkapatid. Senyor, nandito tayo na 1 buwan at magkaparang buwan. Ngunit ngayon ko lamang narinig sa iyo ang salitang yan. Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero, pwede akong mamuhay at namatay sa Espanya para sa aking bansa. Nagbabago ang tao, Elias. Bulag ako noon. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Senyor, may narinig ako. Huwag, dito ka lang. Hindi, senyor. Magkita tayo sa puntod ng lolo mo sa Pasko. Senyor, tumago ka. May paparating na Guardia Civil. Iha, nagulat ba kita? Hindi mo ba inaakala na magagawa ka sa araw ng kasal mo? may manok? Bakit, Maria? Bakit ang lamig ng kamay mo? May sakit ka ba? O masama ba ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin, alam mo namang mahal kita, hindi nga kita kayang pagalitan. Bakit anak? Ngayon ba kilinaan? Hindi dahil sa kanya. Mahal mo ka ba ako? Ano? Kung mahal mo ako, protektahan mo ang aking ama at pilitin mo siya ni urungang kasal namin ni Linares. Patawarin mo ko sa mga bagay na nagawa ka sa iyo kasi pinilit pa kitang ipakasal sa lalaki na hindi mo naman gusto. Magmamadre ko talaga ako. Anak, hindi pwede. Kailangan kitang ipakasal sa lalaki dahil hindi kita kayang bantayan magpakailanman. Ito niyo tayo. Hindi ba Gusto ko. Ay. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na yung perang ninakaw ng anak mo kagabi? Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit mahirap kami, hindi kami magnanakaw. Kaya hindi nyo kami pwedeng pagbintangan. Ili-ili mang ginakanta ko. Inay! Inay! Ang anak ko! Huwag ka tumawa! Wala ka Gusto ko. Ay. Bara! Ala, ayusin niyo yung sigaw niyo. Yung mga... Ingat ang biyahe. ang magsakay sa akin doon, ha? Swerte. Wait, kasama ka na doon, di ba? Pang ilan yung... Ano magbabate? Sabi mo, sige, sige. Sige. Dalawa lang yun. O, tingnan mo ako, be. Nakamugan yung bunso.
senyor, magkita tayo sa lulo. Senyor, may narinig ako. Huwag, dito ka lang. Hindi senyor, magkita tayo sa lulo. Senyor, may narinig ako. Huwag mong gawin ito, mahal ko. Anak, kasakit na nun. Talaga? Irutin niyo na po ako, ama, at sampal-sampal. Isang impression na ako. Lights! Action. Okay na, te? Oh, rolling na. Ha? Talaga? Irutin niyo na po ako, ama, at sampal-sampalin para malaman kong hindi naman ito ito. Huwag kang magtawa dyan. Nakikita ko yung ngipin mo. Okay, sa palas. Alisin mo yung wig mo. Gusto naman, 1, 2, 3. Pinagbintahan. 1, Wow! Malalay na wanted ng sinanap ko. Ako yung gardya.